Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Kung huling-huli, BP Sara nagpaliwanag kung bakit tikom ang bibig sa issue ng West Philippine Sea. So panoorin natin to bago tayo end screen. President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa issue ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. No comment. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Nagtataka lang po ako dito mga kabiyaya, mga ka-DDS, no? Ang sinabi lang ni BP Sara is no comment. Siguro okay na yon at sapat na yung mga statement na binitawan ni Mayor Basti Duterte about sa West Philippine Sea, di ba? Pero bakit napag-uusapan at nababalita na? Yan palang sinasabi ni BP Sara, ha? Wala pa pong ibang sinasabi si BP Sara kundi yan pa lang. Napaka-basic na, simpleng-simple. Pero bakit napag-uusapan ng mga tansu vlogger ngayon? 7 hours ago. Pero alam ko may mga vlogger ng tansuan na napag-usapan to. Na pinag-usapan yan. Diba? Grabe, no? Hindi. No comment pa lang yan, ha? Tama yung sinabi ni Abilino. No comment pa lang yan. Eh paano? Or what if na may masabi pa talaga na mas madiin dyan si BP Sara? Eh baka ikakagunaw na ng mundo ng mga tansu vlogger yan. Pero tignan nyo. Pansinin nyo. Yung sinabi ni BBM, ni Pangulong Bongbong Marcos about sa gagawin niyang ikakaunlad or ikakaluwag ng batas trapiko. Napansin ba ng iba? Napag-usapan ba yun? Doon pa lang may iisip mo na tabon talaga si BBM sa mga Duterte. Kaya mapapaisip ka talaga na kaya pala sobra nilang siraan ng mga Duterte kasi ultimong no comment pa lang ang sinabi ni BP Sara ay napag-uusapan na. Diba? Ibig sabihin, talagang ang Duterte ay talagang may paglalagyan ng mga Marcos sa kanila. Sa pagdating sa election, disclaimer, at lalo na si Tamba. So, naging strategy pala talaga nila dito. Da ultimong sila ay alam na nila talaga na na may paglalagyan sila sa mga Duterte kaya tinatrabaho talaga nila, no? Kaya pala ultimong si Tatay Digong hindi tinatantanan sa West Philippine Sea, si Basti Duterte hindi tinatantanan about sa war on drug, at eto naman si BP Sara ganun din, hindi rin tinatantanan about sa West Philippine Sea. No. So lahat yan nakatoka yan sa mga vlogger, sa mga tansu vlogger na eto ganyan, eto si ganyan ay dapat pagtunan nyo ng pansin. Ang mag-amang Duterte, Sara Duterte at si Rodrigo Duterte ay pagtunan nyo ng pansin about sa West Philippine Sea at etong si Mayor Basti Duterte ay about naman sa war on drugs. Diyon nyo sila puntiryahin para mabulag yung mga tao na at kahumuian ng mga Duterte. At etong si Pulong naman, puntiryahin nyo doon sa 51 billion na kinulimbat niya di umano sa ating kaban ng bayan. Pero wag ka. No, kahit sa sandamakmak na na plano, no, na ganyan about sa mga Duterte, sandamakmak na na paninira ang inaabot ng Duterte. Tignan nyo na lang kung ano yung kinakahinatnan. Diba? Mas lalong minamahal po na sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Mas lalo nilang kinakahangaan. Mas lalo nilang nire-respeto.
Ayun yung nangyayari, ayun yung pinakamasakit na nangyayari ngayon sa mga anti-Duterte. Lalong-lalo na dun sa mga tao na pinapatrabaho talaga para siraan lang ang mga Duterte. Napakalaking sampal sa kanila na kahit anong paninira, panghahamak, pangbabalahura, pangbabastos sa mga Duterte, bakit hindi pa rin nila mapabagsak? At ang nagiging resulta ay mas lalong minamahal sila ng sambayan ng Pilipino. Mas lalong kinakahangaan sila na dapat ang maging resulta ng mga plano ng mga anti-Duterte para sa ng mga tao laban sa mga Duterte, ang magiging resulta dapat is maging masama ang Duterte at maging mabait or magandang ehemplo ang mga Marcos. Kasi aminado naman tayo, yung mga tatakbo sa 2028 at sa susunod na taon or ngayong taon, kailan ba? 2025. Sa susunod na taon, yung tatakbo sa susunod na taon for senator at sa 2028 for president, vice president. Alam naman natin na gagamitin nila ang apelidong Marcos para sa kanilang kandidatura. Tama ba? Kandidatura. Kala ko nabulol ako eh. Or ano ba yan? English nun? Mas maganda pakinggan yung yung English eh. Kaya pinipilit nilang gawin na mabango ang pangalang Marcos sa sambayan ng Pilipino kasi yun nga yung gagamitin nila para nila sa kanilang pamumulitika. Yang candidacy. Yung kanilang candidacy, no? Ayan, gagamitin nila si Marcos, siyempre. Alangan namang gamitin nila si Tamba, bagsak nga sa survey. So siyempre gagamitin nila si Marcos para maging mabango sila sa tao. Na kesyo gito, kesyo ganyan, pinsan ako, mabait ako kay Marcos, best friend ko. Kung ano yung strategy na ginawa ni Marcos sa mga Duterte para mabulag tayo, ay gagawin din naman po yan ng mga ni Tamba at yung iba pang mga politiko na didikit kay Marcos para mabulag ulit tayo. Kung anong ginawa ng mga Marcos sa Duterte, na katulad yun, yung mga best friend, mga love daw, gagawin nila ulit yan. Kasi nga dyan sila pumapatok sa tao eh. Kagaya nga ng sinabi ni Banat Bay, di ba? Oh. Ano ba talaga ang pinaka secret weapon ni Presidente Bongbong Marcos na bakit na sandamakmak ang mga debate? Kauna-una ang presidente na hindi umattend ng mga debate. Diba? Ay nga yun yung power effect. At gagawin nila ulit yan kasi nga dyan sila effective sa taong bayan. Hindi na tayo magtataka dyan. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, kung ano ang ginawa ng mga Marcos sa Duterte dati at doon tayo nabutol, gagawin nila yan sa susunod na eleksyon. Tandaan niyo yung sinabi ko. So siguro naman, nagtanda naman na kayo, ewan ko na lang, bahala kayo sa buhay nyo, magpauto pa kayo. Ewan ko na lang. Ako kay Amy Marcos, wala talaga akong self-tiwala. Pasensya na ho, no? Wala akong tiwala kay Amy Marcos. Alam nyo, ito ulitin ko, kunuwento ko na to dati sa mga live ko. Alam nyo, yung about kay Amy Marcos, kaya yan, sa tingin ko to ito sa tingin ko lang, ayon to sa sarili kong pananaliksik or teorya ko sa kay Amy Marcos. Talagang may talo kasi talaga ang mga Marcos sa Duterte, no? So kapag nawala na sa history ng pagiging politika ang apelidong Marcos, paano na? Dati ngayon ng ilang dekada na pong ilang dekada pong nawala ang apelidong Marcos sa larangan ng politika. Sa ating dito sa politika, ilang taon na, 'di ba? So ngayon ayun yung pilit nilang pinapangalagaan na wag mawala at laging talagang maging sa pagiging politika. Una-una kaya yan, ito sa tingin ko kaya yun si Amy Marcos dumikit sa mga Duterte kasi alam niya na balang araw mawawala bigla etong
pangalang Marcos sa larangan ng politika. At syempre, nandun nga sa side ng Duterte, alam niya naman din na kayang talunin ng mga Duterte ang Marcos at si Tambak. Marcos Tambalisa. Diba? Kayang-kaya niya. So, ibig sabihin, pag natalo si Marcos, nandiyan pa rin siya. Buhay pa rin ang pangalang Marcos. Kasi nga, nasa Duterte pa rin ang apelidong Marcos. Kasama pa rin ng mga Duterte. So, maaangat at maaalala, may isip pa rin ng tao. Ganun yung nakikita kong strategy na talagang kaya nandyan si Amy Marcos sa side ng mga Duterte dahil sa ganyang strategy nila. Baka mamaya talagang planado nila magkakapatid yan. Dahil alam ko naman na hindi rin may pagkakaila ng mga Marcos na kung hindi dahil sa Duterte, hindi sila mananalo. Che Guevara, tanga, ikaw ang uto-uto. Sip-sip, ikaw ang didi-shit. Ito na mga salitaan to ng mga ng mga noligo vlogger. Oo. Doon ko naririnig yung mga DD shit na yan eh. Nilusob nyo na agad ako? Pahiya ba kayo dun sa sinabi ko kanina about sa boss nyo? Partida ha, attorney versus grade 2. Huh? Nakakahiya. Oo, nakakahiya yun, no? Turing mo ba naman, attorney versus grade 2. Ouch. It's so hurt. Bakit hindi ko naisip yun? Bakit ginawa ko pa kasing dahilan yun? Nabisto tuloy ako ng isang grade 2. Pahiya tuloy ako. So yun, naulitin ko sa inyo, wala akong tiwala kay Amy Marcos. Kaya na natin. Tuloy natin to. Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs. Sorry pala kanina, si Paulo pala, hindi pala si Basti. Ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Kasunod yan ang panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin na pag-usapan siya ngayon. Boom! Boom! Sapul! Sapul sa panga! Sapul sa panga ang mga Tansu Dugyot vlogger. Tansu Dugyot supporters. Sapul. Nagbabaga. Sapul na sapul dito. Oh. Bakat eh. Diba? Malayo pa ang 2028 kasi. Diba? Sabi ni BP Sara, malayo pa ang 2028. Ba't ba kasi kayo nagmamadali? Ouch! It's so hurt! Ulitin natin konti. Ayan. Ang teritoryo. Natanong din ang bise sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para natin na pag-usapan siya ngayon. Ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna. Mag-contribute tayong lahat sa nation. Yun! Ayun yung hinihiling ko na gawin ng ating Pangulo. Na magtrabaho muna kaysa mamulitiko. Tana, sapul kayo dito. Trabaho muna kasi. Si VP Sara ang pangunahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department of Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs.
Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng makeup classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes. Pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Ngayong matindi ang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Puta na, basic lang bumanat pero sa pool, no? Ang daming nasa pool dun. Si Antivirus. Mga mambubutas. Si The Junior. Si Tamba. Puta na, parang sinagasaan, no? Parang dinaanan sila ng tsunami. Tapos may lalabas na naman na bitter dyan. Siyempre si Mike Ubi. Oo, ubing-ubi na yung eyebag mo. Tangina. O, tingnan mo bukas may upload dyan. Baka nga ngayon meron na eh. Baka nga ngayon meron na. So hindi natin pag-uusapan kasi 3 hours na tayo dito nagdadakdak. Grabe, no? Alam nyo, to, yun ng totoong isang malaking sampal po, no? Na magtrabaho muna tayo. Malayo pa ang 2028. Bakit ba masyado kayong obsessed sa amin? Aminado naman ako na hindi sinabi ni Vice President Inday Sara yung obsessed. Pero yun ang nakikita namin sa inyo. Masyado kayong obsessed sa Duterte kasi nga natatakot kayo. Na alam ko na darating ang panahon at darating ang 2028 election na may mga paglalagyan kayong lahat. Kaya nga sinabi ko obsessed eh. Totoo naman eh. Masyadong obsessed ang gobyerno sa mga Duterte ngayon. Yung hindi naman dapat pagsalitain sila, gustong pagsalitain. Yung hindi naman dapat isisi sa kanila, gusto isisi sa kanila. Diba? Kaya obsessed sila. So, may basic lang bumira pero pasok, no? Pasok sa banga eh. Mabilis lang yan. Pero wala epekto sa akin yan. Mag-content lang na kaya mag-content. At least, isang attorney versus grade 2, sinupalpal, tagos hanggang buto. Buto. So yun, hanggang at medyo pagod na rin ako, hindi lang medyo pagod talaga.